Pero alam niyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw may nagre-repost. Hindi naman kakaunting tao ang madaling maniwala sa Pilipinas. Don't you think there's a designed effort? Yan ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba? Of course. Sino gumagawa niya? Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinadampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tangin na nyo, PIDEA leaks. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is part 2 of our reaction from excerpts on the exclusive interview of veteran commentator and journalist Katuning Taberna on First Lady Liza Araneta Marcos. In this part, we shall react on each personality that will be named in the interview and all the other allegations that were answered. Before we start, please don't skip ads. Kindly like and share this video. Please consider joining our channel membership for exclusive gifts and perks. Thank you. Shout-outs. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt? Maria Leonora Copio, Imelda Folman, Bopling Vicente, Loreto Tandok, Ferry Coy, Bo Cap, Ray Corpus, Amar Juni, Gerb Blanc, Elizardo Torino, Diosdado Canonigo, Alan Calamaan, Maria Visitation, Leonardo Manansala, Flor de Liza Villegas, Eduardo Rio, Nettie Redujo, Jean Singleman, Scorpio, Ajay Blor, Bench Messina, Juma Tito, Federico Baluca, Mel Tabs, Jovito Garcia, Michael John Domino, Teresita Rosas Coso, Amorella Faga, June Aranjo, Chris Abado, Marisol Quidditch, Agustin Galardo, Renato Santos, Ramon Ramos. I need to mention names? Yes. Let's say, for example, SAS, okay? SAS and RJ, you know, I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would write because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. Huh? So, I mean, I did all that, di ba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened. We went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. So I'm like, teka muna. Medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire our law firm. Diba? Naku, I didn't know what to tell my partners. Parang, tapos ngayon, kung anong sinasabi, parang, why are you doing that? But, well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. Saan po kaya humuhugot ng kapal ng mukha at tapang ng apog ng taong binanggit ni First Lady Liza Marcos? Imagine niyo po mga kaibigan, lumapit at humingi ng tulong sa dating law firm ni First Lady, 3 taon na ipinagtanggol sa kasong cyber libel at pagkatapos, nakipagdial sa nagdemanda. Iniwan si Neto o Thinking Pinoy at kakapalan pa ng mukha. Biglang nag-fire out ng law firm na nagre-representa sa kanya ng libre at walang bayad. Biruin niyo po. 3 taong paglilitis na pinagtanggol.
Ngayon po, ano ang pinaggagawang paninira? Walang utang na loob. Si Maharlika. Maharlika. Opo. I met Maharlika in 1997. We were still in Ilocos. Her name, can I come to your house? So she came. I didn't know her from Adam. Video. That was, I think Bong was governor pa din. Nga po. And then, during elections, she was there. Then bigla na lang gumanon. Sabi ko, ha? Okay, if that... Wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Let me put it that way. Huwag mo na patulan. But is You it... know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy. Alam niyo yung nagbibilangan na, tapos kinumbida din sila Maharlika dun sa dun sa parang situation room ng BBM campaign. Di ba nandun din sa Maharlika? Tapos, tatandaan ko nandun din ako. Kasi nagmo-monitor din ako sa nangyayari. Tapos, nung mga bandang, mga bandang, I think 11 p.m., nung malaki-laki na yung lamang ni BBM, nag-21 million na yata yung boto niya. Tatandaan ko yun eh. Tapos, nakikita ko, na mananalo na talaga si BBM. Ano ginawa ko? Nag-live ako. Pero, bago ako mag-live, pumunta ako sa kasulok-sulukan ng situation room niya, yung situation building, ganyan. Yung kasulok-sulukan ng headquarters. Para, pag nag-live ako, ang background ko, plain lang. Walang ibang tao, walang masasagasaan. Hindi malalaman kung nasaan ako. Parang respeto lang sa privacy ng ibang mga tao. Si Maharlika, ginawa? Ini-live. Pati yung mga mayayaman na kamag-anak ni PBBM na hindi naman gustong lumabas sa video, ini-live niya. Binuyang niya yung mga mukha. Ay, tanongin kita bakla, paano ka hindi makakabusita ng tao? Wala kang respeto sa privacy nila. Yung mga ganun bagay, yung parang binigyan kayo ng chance na makapasok kahit pa paano sa circle nila. Kasi alam niyo naman, ibang social circle yun eh. Binigyan kayo ng chance na makapasok, you squandered it. Kasi hayok na hayok siguro kayo na magka-content o yabang na yabang kayo na nandun, in-live ninyo. Hindi po ganun. Yung mga Marcos nga, 2017 ko pa kilala. Sino nakaalam na close ako sa kanila? Kailan lang? Kasi hindi ako ganun. Hindi ako yung makasama sa mayaman, pipicture na ako sa mayaman, tapos ipopost ko na. Katsipan yun. Di ganun. Kailangan kasama kayo ng konti. Si Maharlika, unang beses ka lang yata pinapasok ng ganun kadami bilyonaryo sa isang kwarto. Ano ginawa mo? Ini-live mo sila. Nakikita mo ba na bago lumitaw yung mga yan, ang dami-dami mga seremonyas bago lumitaw sa TV, tapos ikaw bilang nilive mo lang. Pasikat ka masyado. Kaya ka nakabusitan siguro. Diba? Parang may saltik yung galawan. Hindi ganun. Bad joke. Diba? I can only assume na monetize yung page ni Maharlika. Alam naman natin na mas controversial ka, mas marami kang kita. So, baka magano ginagawa ni Maharlika? Invento ng chismis kahit walang ebidensya. Diba? Yan sabi niya. Para lang makakuha ng para makakuha ng traffic. Kasi hindi naman mahalaga kung gusto siya o ayaw siya nanonood eh. Mahalaga nanonood yung tao eh. Ito ang tinaguriang nangunguna na tagapagkalat ng fake news. Siya ang may pinakabalahurang pananalita at nangunguna at nuknukan ng kabastusan ng bibig sa mga binibitawang mga saliita laban sa pamilya ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Natandaan po namin sa isang blog dati ni Thinking Pinoy Eugenieto na kaya ito na badshot sa unang ginang dahil sa inaasta at inaasal. Hindi po kami naniniwala na kikilos ito ng ganito kung walang malalim na pinaghugutan na galit, selos o kaya ay umasa na magkakaroon ng kapangyarihan. Feeling gera masyado na utang ni Pangulong BBM ang pagkapanalo dahil lang sa kanyang mag-isa. At si Attorney Vic Rodriguez po. Kilala mo si Baby Pineda? Yes. Okay, Opo. so I call her my manager and she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, super zero sa politics. So I went to her for advice. So naging close kami. Ano sabi niya sa akin? Ikaw, maniwala sa akin.
isa lang gagawin mo pag nanalo si BBM. Siguraduhin mo na lahat ng tao sa paligid niya mabait. At saka para sa kanya. Kasi nakikita ko may ganito, may ganyan. Yan lang gagawin mo. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picon or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Sa amin pong palagay nagsimula ang mga usap-usapin at mga kaguluhan noon palang kakaumpisa ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga diumano'y mga balita tungkol sa mga presidential appointments. Dito po kami nanghihinayang dahil sa tagal ng pinagsamahan ni Attorney Vic Rodriguez at ni PBBM. Sa amin ding palagay, ang mga vlogger na kagaya ni Maharlika at iba pang vlogger, kasama na si Attorney Chong na umasa na magkapwesto sa pamahalaan ay inangkla ang kanilang pagkaka-appoint kay Attorney Vic. Ngunit dahil sa kanyang pagre-resign, nawalan na sila ng pag-asa kung kaya't inumpisahan na nila ang paninira at pambabatikos sa pamahalaan. Marami ding issue na napabalita ukol sa maling pagkaka-appoint sa posisyong may conflict of interest, mga bayaran sa appointment at pag-appoint sa diumano'y kamag-anak. Nakakahinayang, pero ganun pa man, kahit karapatan ni Attorney Vic na magpahayag sa pagsali niya sa mga maisog rallies, nagbitaw siya ng salita pagkatapos niyang mag-resign na magkaibigan pa rin naman sila ni PBBM. Ano nangyari, Attorney Vic? Yung isang congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Ang sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Di ba? Narinig niyo po yun. Ano pong naramdaman niya? My first reaction was, oh, you're an officer of the court. Opo. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. Nandun siya. He was part of our election team. So why will you wait 1 year to say that we cheated? Diba? Eh, nandun ka. Every meeting nandun ka. But, you know, they say you're the size of your enemy. Yan mo na siya. I hope he wins for, I don't know what, congressman or governor or whatever. And all the rest, yung iba pong mga taong siguro parang nagkakasama-sama sila, pero mga dating nyo silang mga kasama. Amin na pong natalakay ang issue tungkol sa bantang pananampal sa unang ginang nitong si Attorney Chong na itinaon na pamandin sa Women's Month. Kahit anong galit ay hindi dapat pinagbabantaan ng physical harm ang kahit sino man, lalo na ang mga kababaihan. Isa rin po ito sa Ampalaya Brigade, malamang po kay dating ES Attorney Vic din, nakaangkla ang kanyang minimiting appointment sa pamahalaan kung kaya't naglaho ang lahat ng kanilang mga pangarap at personal na ambisyon. Kitang-kita naman po na matindi ang galit niyang personal sa unang ginang. Magsampa siya ng kaso at hayaan niyang ang gulong ng hustisya ay uminog kung mayroon siyang sapat na katibayan. Walang scientific probability ang sinasabi niyang nandaya si PBBM at si Bibi Sara ay hindi. Kami po na nakatutok sa lahat ng uri ng survey ay alam namin ang pangitain at kakalabasan ng halalan. Ano nga po ang tawag sa isang lalaki na nagbubuhat ng kamay sa mga babae? Ano po ang masasabi niyo rito? Maari pong pakitala ang inyong saloobin ukol dito. Dito na po nagtatapos ang ating ikalawang yugto. Sa ngalan ng buong Splat Communications team, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po. Stay safe. We na out. Bye.